Ayan mga paps, good morning. Ayan po yung ating mga cheetah. Ayan o, dami na nila. At yung ating mga yung mga gapin ba natin. Ayan na rin po sila, magkasama sila. Mga gapis po natin yan, sama-sama na po sila. Ito naman po yung ating mollies. White mollies, galing ah. Ang ganda nila tingnan. Hello mollies. Ayan mga paps ah. Ang ganda na nila mga paps. Hanggang ngayon hindi pa sila hindi pa nag anak yung ating mga mollies. Ayan mga paps yung ating ginawa. Ang ganda na ng mga paano nila halaman. Ayan. Taba na po yung ating mga halaman. Enjoy yung ating mga mollies dahil okay na yung mga halaman nila. Tingnan naman paps yung ating golden blotel. Ayan na po sila. Malago na rin po yung mga halaman dito. Ayan po sila. Ito naman mga paps yung ating goldfish. Ayan. Mga rancho goldfish. Ayan. Tapos yung ating crayfish mga paps. Ayan ah. Lilinisin natin mga paps. Alisin po natin yung mga pops nila para mabawas-bawasan yung dumi. Ayan. Sandali lang naman yan mga paps. Linisin muna natin. Mga paps, linisin po muna natin itong ating aquarium dahil marumi na po. Kasi pagka hindi po natin sila nililinis po, alisin po natin yung mga popo po nila para hindi po masyado magkaroon po ng ammonia at magkaroon ng mga bakterya po. Dapat po linisin po natin, alisin po natin yung mga natitira pong pagkain at kanilang mga popo. Kaya dapat po lagi natin po linisin. At saka yung mga salamin po sa loob, kailangan po punasan po natin. Ang kabilang side lang po, yung harap lang at saka dalawang gilid. Yung sa likod po pwede po natin iwan para magkaroon po ng lumot. Yun po ay nakakatulong din po sa kanila. Kinakain din po nila yung lumot. Kaya mga paps, samahan niyo ako at linisin po natin ito mabuti. Dahil pag hindi po natin ito nilinis po ay magkakaroon po ito ng mga ammonia, kaya mahirap po magkasakit po yung ating mga alaga. Kaya dapat po lagi po natin ito titingnan at linisin po. Mayroon naman po tayo pang higop po sa mga dumi, kahit po paunti-unti man nakukuha din po yan. At yung tubig po kahit nababawasan po pwede rin po natin palitan. Kaya walang problema po yan. Hindi naman po yung nakakabawas po ng tubig ng madami po. Basta dahan-dahan lang po sa paglinis po dahil para hindi po ma-stress po yung ating mga alaga. Yan ganyan mga paps yung ating ginagawa po araw-araw. Kaya salamat po sa inyo sa pagsama po sa akin sa paglilinis po, sa pag-aalaga ko po sa aking mga isda at crayfish. Kaya dapat po
titingnan niyo po palagi yung mga inyong mga alaga po. Kasi dapat 'pag halimbawa po, nagkaroon na po sila ng, bibis o buntis na po sila, dapat po nakikita po natin dahil, mahirap na po mapabayaan po natin, hindi po natin mapapansin. Baka po kasi kainin ang, mga bibis po ng ating mga alaga po. Kaya dapat po titingnan po natin 'pag nakita po natin nandiyan na ang yung mga bibis po, ay agad po natin ililipat po sa ibang, container para po safe po sila. Hindi po sila makain po ng kanilang, ina o kaya mga kasamahan ng kanyang ina, ng ibang isda po. Sa crayfish naman po gano'n din po para hindi rin po sila makain. Dapat po mailipat po natin agad sila sa ibang container para safe po sila. Doon po lagyan na lang po natin sila ng, mga grass po para suporta po sa kanila at, mayroon po silang makakain kahit o hindi pa po sila puwede pakainin po agad-agad. At least mayroon po suporta po sa kanila kung gusto po nilang kumain, mayroon po silang makakain. Ayan mga paps, basta po ang paglilinis po ay, hindi po pabilisan, dahan-dahan lang po kasi mai-stress po yung ating mga alaga. Ganyan lang po sa aking ginagawa po, dinadahan-dahan ko lang po at tinitingnan ko rin po baka mayroon na po mga, ah, anak po. Kaya hindi po natin mapapansin, mahigo po natin at maitapon. Sayang din naman po. Kaya dapat po titingnan po talaga natin mabuti araw at gabi. Kung pwede po maya-maya po titingnan niyo po. Ito po kasi sa akin na medyo, mahirap po dahil, sa, 4th floor po ito, yung aking mga alaga sa, rooftop po. Ako po nasa baba po minsan kaya mahirap sa akin paakyat baba. Kaya minsan po tinitingnan ko na lang po sa tanghali at sa hapon. Sabay pakain na rin po ako at, ililigpit ko na po sila mabuti. Ayusin ko na po para wala pong makakapasok na mga hayop tulad po ng pusa. Ganyan po para safe po sila. Kaya dapat po talaga ingatan po talaga natin yung ating mga alagang, isda po at crayfish. Dahil minsan din po yung mga crayfish po natin ay marunong din po yan tumakas. Yung mga host po dyan, yung sa mga aerator po, yung mga oxygen po nila, dyan po sila nagapang. Kaya dapat po, titingnan nyo rin po may mga, harang po kayo na, kung pwede po screen, ganyan po o kaya ay salamin po. Ayan mga paps, sana po, lagi niyo po akong samahan sa paglilinis po at pagpakain po sa aking mga alagang, isda at crayfish. At, salamat din po sa inyong suporta po sa aking mga videos. Ayan at, yung hindi pa po nakapag, ah, ah, subscribe po sa aking, YouTube channel po na Paps Rooftop, please, subscribe niyo po ako para lagi po tayo, na nakikita po yung ating mga videos na ginagawa po. Ayan, pindutin nyo lang po yung notification bell, like and share lang po mga paps. Yan mga paps, malapit na po tayo matapos at paglilinis. Basta dahan-dahanin lang po natin ang, paglilinis po sa ating mga, crayfish at, isda po. Yan, hanggang sa muli po mga paps, subaybayan nyo lang po palagi yung aking mga videos para nakikita nyo po kung paano ko po alagaan yung aking mga, crayfish at, isda po. Lalong-lalo na po yung aking mga fry dahil, maliliit pa po sila, kailangan pa po nila ng alaga po. Sa ngayon po wala pa po akong, to be fixed po na ipapakain sa kanila, kaya yung aking, ginagawa po ay, yung BBS po muna, para po masuportahan lang po sila habang hindi pa po dumarating yung aking, in-order po na, to be fixed po, ayan. Ganyan po ang, pinapakain po sa mga isda po na tulad po ng fry para mabilis po silang lumaki. Ayan, to be fixed po para, ano po yan siya parang, uod, bulati po na maliliit. Nakukuha po yan sa mga, kanal, sa mga ilog. Yan po ay, maganda po para sa mga isda po. Yan pong ipapakain. Live po yan. At,
masustansya po yan sa mga isda, lalo na po sa mga fry po, madali po silang lumaki. Kaya dapat po lagi po tayo may mga ah, nakatabing tubipix po para po sa mga fry. Yan mga paps at pwede naman mga paps yung BBS po. Kaya naman po na lagi lang po kayo may nagagawa po dahil 24 hours lang po yan, tapos madali lang po lalo na kung maliit lang po ang inyong ano po yung gawaan, mabilis lang po yun mapakain po sa mga alaga po nating mga fry. Kailangan po talaga malaki para pang 3 araw o kaya pang 4 na araw. Kasi sa mga fry po, hindi naman po sila talaga bibigyan ng marami, unti-unti lang po. Tsaka hindi naman po basta-basta masisira po yung mga BBS po natin dahil tuloy-tuloy naman po yung aerator po natin para po sa kanila. Dahil pag hindi nyo po nilagyan ng aerator, yun po ay hindi po mapipisa at hindi po mabubuo po. Yun po kasi parang ano po yan siya, parang itlog din po. At yun po ay kailangan po ng aerator para mapisa po. At saka yung kanyang shell po ay pupunta po yan sa itaas. Yung sa baba po, pag inalis nyo pong aerator, titining po yun. Ang mga BBS po ay pupunta po sa baba. Doon po yun makikita nyo, parang mga malilit na kitikiti po yun. Yun na po ang ipapakain natin sa mga alaga nating fry. Hindi po yung shell. Yung shell po nasa taas lang po yun. Itatapon po ninyo yun. Tapos kung mayroon din po kayong mga kitikiti po, yun mabisa rin po yung pakain po sa ating mga alagang isda. Dahil masustansya din po yun. Pero mahirap po mag-alaga ng kitikiti dahil yun po ay delikado po. Magkakaroon po yun ng nagdudulot po yun ng sakit pag nagiging lamok po. Kaya kung maaari lang po, pag nakita niyo po yung kitikiti na maliliit pa, agad-agad po ninyong ipakain po sa mga isda para po mawala po yung mga kitikiti. Hindi po sila agad-agad maging lamok. Kasi mahirap po pag maging lamok na, hindi na po sila makain ng ating mga isda. Kaya dapat po pag malilit pa lang po sila o kaya itlog pa lang, maganda po ipakain nyo agad sa mga isda. Dahil napakasustansya din po yun para po sa ating mga isda, lalo na po sa gapis po, yun po ang pinapakain po ng mga ibang breeder po, mga ibang peacekeeper po natin. Kaya lagi lang po kayo manood po sa mga mag-search po kayo para mayroon din po kayo kung kahit paano po may malalaman din po kayo. Lahat-lahat naman po ng mga nag-aalaga po ng mga isda at mga crayfish po ay mayroon po silang ginagawang mga videos para po makamaroon po ng makapag-share po sila ng kanilang kaalaman po tungkol sa pag-alaga po ng isda at ng crayfish. Kaya yan po, ako minsan po search din po ako dahil kailangan din po natin magkaroon po ng kaalaman about sa pag-alaga po ng crayfish at mga isda. Ayan mga paps, basta subaybayan nyo lang mga paps yung aking mga videos. Doon po ay makikita nyo po lahat yung aking mga ginagawa po, lalo-lalo na po yung mga paggawa po ng filter. Yan, mayroon din po tayong mga experiment po para maging maganda po ang daloy po ng hangin po at ang linis ng tubig po ng ating mga aquarium, para hindi rin po mapababayaan po yung ating mga alagang isda at yung mga alagang crayfish, dahil kailangan po nila talaga ng alaga po natin para hindi po sila kawawa po. Yan at kasi pag napabayaan po yan yung mga isda po, lalo na po yung mga fry ay nagkakasakit din po sila. Kaya dapat mayroon po kayong mga gamot din po, mga vitamins na ibibigay po sa ating mga isda at sa ating mga crayfish. Ganyan din po kung paano po tayo alagaan po ng ating mga magulang. Ganyan din po ang gagawin po natin sa ating mga alagang isda, dahil sa mga isda po matutuwa po kayo, nakakaalis din po ng stress. Kung kayo po ay nagkaka-stress po na
lalo na po pag nanganak po, nakakaaliw. Mga paps, tapos na natin na linisin po yung ating mga crayfish at yung ating mga mollies. Hayaan naman po natin sila. Ipakita ko naman po sa inyo yung mga fry po natin nandito sa taas. Ang ating mga fry, ang lalaki na nila. 3 weeks na po yan, mag 1 month na po sila. Ang lalaki na po, kitang kita na po yung mga kulay nila. Ang gaganda po nila. Yan. Ito naman po ay mag-iisang yan po, mag-iisang linggo na rin po ito mga ito. Yan. Ito po talagang gaganda po ng mga fry po natin dito, lalaki na po. Yan. Ganda ng kulay. Yan. Ang ganda po nila. Lalaki na po. Ayun sila mga paps. Ang laki. Maraming salamat po sa inyo pagsama. Stay humble and God bless po. Bye-bye. Lagi niyo lang po ako samahan sa aking pag-update po sa ating mga isda at mga crayfish po. Maraming salamat po ulit. Ingat po tayo mga paps.